Hello, good morning! Welcome to Andrea Binot TV Tech. Meron tayong gagawin isang LG na Xenia CRT TV 21 inches. Ang sabi ng customer ay matagal daw mag-on, papainitin pa daw bago mag-on. So testing natin. Yan. Tapos yan, on muna din ang channel. Yan, nag-blink lang yung ilaw, ang lead indicator. Pag pinindot yung ating channel plus, ayan, handa naman siya. At meron ng hissing sound, pero wala pang picture sa screen. At meron tayong nakita dito na green. At meron nakita ako na, ayan, one line na kulay green na parang sinulid lang kalaki. Ayan. So meaning, yung kanyang vertical ay hindi mubuka. Ayan siya, oh, may guhit. May guhit. Kung hindi man makita, basta may guhit siya, parang sinulid kalaki. So yan, bubuksan natin para makita natin yung kanyang laman. Naka-front camera tayo. Hindi natin mapokus kasi wala tayong stand ngayon ng ating cellphone. Kaya yan lang yung range na maabot ng ating camera. At ito naman yung TV na isa na naka-standby. Ay hindi pa natin gawin kasi ito kakapasa. Kailangan natin ma-accommodate yung ating customer. So bubuksan muna natin. Habang binubuksan natin siya, shoutout natin ang lahat ng mga members ng PTB, Pinoy Technician Vlogger. Shoutout natin si DIY Pinoy Technician Official, si Ricardo Bernardo, si Inting Butingting, Leodatic TV at marami pang iba. Maraming salamat sa inyong lahat. Nabuksan na natin at nakita na natin yung laman. Mag-visual check muna tayo ngayon. Titingnan natin kung ano yung kanyang problem. Bakit hindi siya bumubuka? Matagal daw bago bumuka. Tingnan natin yung kanyang laman. Tanggalin muna natin itong mga sakit ng mga connection. Okay. At tingnan natin. So yung kanyang kapasitor dito ay lumubo na. Merong lumubong kapasitor. Hindi natin maipokus nga kasi malayo yung camera natin. Pero tuturo natin dito. Sasabihin na lang kung saan banda yung may lumubong kapasitor. Yung isa, lumubong kapasitor, yan yung may tatak na 250 volts na 10 microfarad. Yung filter ng ating video sa RGB na 180 volts. At yung isa na lumubo, titingnan natin yung 220 volts na 220 microfarad na 160 volts. Ito po yung nakakonekta sa ating B+, papunta sa ating FBT. Okay? So para malaman natin na okay yung kanyang kapasitor na lumubo, titingnan muna natin kung merong voltahe na naka-stack para hindi tayo masaktan. Alright? Okay? So, ayan, merong konti na sa 50 range, makikita natin na meron tayong 14 volts at doon sa ating 160 ay wala. Yan. So, i-discharge muna natin gamit yung plug ng ating soldering iron na filament type. Yan. So, na-discharge na natin. Tingnan natin kung meron. So, may konti pa. Short na lang natin. Yan yung palagi kong ipinapakita. Yung safety first sa ating tester at safety sa ating katawan. Yan. Ngayon, dahil nga ay yung ating ESR meter na ginagamit ay medyo pumalya yung ang contact sa ating ESR meter, ay hindi natin siya magamit sa ngayon dahil wala pa akong time na i-check. So hindi muna natin siya gagamitin at bigyan ko yan ng panahon para ayusin. Alright, so gagamitin ko muna yung aking umang ESR meter. Ito po ay purely ESR meter lang na hindi natin nilagyan ng ibang laman. ESR meter alone. Yan yung ating gagamitin. So check natin yung sa main filter
good naman. Doon sa ating lumubong kapasitor ay good naman siya. At yung sa ating 180 ay hindi na siya umabot. Okay, so nasa comparison siya pero lumubo na. Yung sa ating vertical ay i-check natin. Okay, yung sa vertical natin, i-check natin yung mga kapasitor dito. Kasi bakit nga siya naka one line, parang open yung ating vertical coil. Kasi nga one line na parang sinulid. Dahil kung okay yung ito may kapasitor na defective or weak dito sa may vertical, yung kapasitor na C313, yan, nasa weak na siya. Okay, so palitin na yung mga kapasitor dito sa may vertical portion. Titingnan natin kung may supply siya mamaya. Titingnan ko muna yung supply dito kung meron na pumapasok dito sa ating vertical. Pero titingnan muna natin yung ating vertical na connection. Kung meron siyang, hindi nyo na makikita ang tester, pero sasabihin ko yung aking ginagawa. Titingnan natin yung ating, yan, meron naman. So tanggalin ko yung sakit ng ating vertical ng ating yoke. At titingnan natin. So good, merong reading yung ating, merong reading. Yan, yung ating vertical. So okay yan. Yan, naputol pa yung ating test probe. Yan, so push ko muna at ayusin ko yung aking test probe. Tutuloy natin. Pag sinaksak natin dito sa ating B+, meron tayong naka-standby na 130 to 138. Pag na-on natin dito sa remote, ay bumabagsak siya hanggang 110. Okay, yan yung B+ natin. Tingnan natin ngayon yung ating vertical kung merong supply. Dito tayo sa vertical. Hindi nyo makikita yung sinasabi ko, pero yung mga mga gumagawa ng CRT-TV, alam nila yung sinasabi natin dito. So dito ako sa supply ng ating vertical, sa vertical IC mismo. Mag-check ako ng 24 volts kung meron. Ayan, na-on natin, merong 24 volts. Okay? Ngayon, dahil meron 24 volts, pero naka one line yung ating vertical IC, yung ating picture pala, na parang sinulid lang kalaki, ibig sabihin parang na-open yung ating vertical yoke. Dahil single line na parang sinulid kalaki. Ngayon, lagay natin sa EC natin yung ating range ng ating tester. Lalagay natin dito sa vertical yoke pin or sa sakit. Check natin kung pag nag-switch on tayo, dapat meron tayong supply na makukuha dito na AC volts. Meron naman tayong nakuha na 5.6. Okay, so titingnan natin kung nag full screen na. So wala pa rin. Meron naman oscillation yung ating vertical, pero one line pa rin. Okay? So, anong palatandaan na meron naman, pero walang lumalabas? Dito tayo sa may yoke. Tingnan natin. Dito mismo sa may naka-connect sa ating CRT. Saksak natin, nasa EC range pa rin tayo, 10 volts. Ayan o, mataas dito. Bakit mataas? Kasi yung tinusok natin ay horizontal. Nawaw, mali tayo. So dito pala yung vertical. Sorry. Okay, hindi yan masisira yung tester natin. Kung masisira, bibili tayo ng bago. Okay, alright. Switch natin. Ayan, meron. Pero bakit? Ayaw. Okay, so yan yung mga tanong. Merong EC na lumalabas, pero naka one line pa rin yung ating vertical section or vertical picture. Ngayon, para mabilis tayo, meron namang supply, meron namang pumapasok na voltahe na nagpapakita na nag-o-oscillate yung ating vertical IC.
Ang gagawin ko ay, para mabilis tayo, papalitan ko ng vertical IC. Yan yung tinatawag na trial and error. So, push ko muna. Sinabi ko kanina na papalitan ko yung IC ng kanyang vertical kasi meron naman output, meron naman pumupunta na oscillation doon sa ating vertical yoke, pero one line pa rin na parang sinulid, parang open yung ating yoke, pero hindi open yung yoke. Kaya nagpalit tayo ng IC dahil mayroon naman tayong pangpalit. Ang replacement method po ay napakabilis na paraan, kaya lang magastos kung wala kang pangpalit. So para mabilis na ma-prove na sira itong IC, ay nagpalit tayo ng IC. Ito yung kanyang original na nakakinuha ko doon sa kanyang circuit. At andali na natin ngayon, saksak ko siya. Tapos power on natin. Okay, hindi mag-power on. Bakit? Kasi hindi maabot. What the fuck? Ayan. So doon tayo sa kabila. Mapapansin nyo ay ayan oh, full screen na siya oh. 'Di ba? Hindi lang makikita diyan kasi maliwanag doon, nakatapat sa liwanag. Pero meron na siyang full screen, ayan oh. Full screen na siya. So confirm sa mabilisang paraan yung replacement method ay ito. Kasi may supply naman yung kanyang vertical IC. Andiyan naman yung 24 volts. Tapos meron naman easy out na 5.6 or 5.8. Pero tingnan natin ngayon yung easy volts na nandun sa ating vertical, kung ilan na, kung sa normal na umaandar na. Okay, so tusok natin sa vertical, ganun pa rin, parehas lang din na 5.4. so ibig sabihin na kahit pala nag-trigger out yung IC doon sa ating yoke, hindi pa rin bumubuka kasi nga may mga function dito na hindi na gumagana. So, or may pin na hindi na gumagana. Kaya sa mabilis na paraan ay ginawa natin na pinalitan ng IC at nakita na natin na full screen na siya. Kanina kasi one line lang ito na parang sinulid kalaki. Titingnan natin ngayon kung ayan oh, meron ng picture, di ba? Full screen na siya. Pero hindi na maganda yung kulay kasi nga luma na itong kanyang picture tube. Pero matyagaan pa ito. Kaya confirm natin, solve na yung ating isang problem, yung tungkol sa one line na parang sinulid na mukhang open yung kanyang vertical yoke, pero meron naman supply mula sa vertical na easy volts. Pero hindi pa rin bumubuka dahil may sira ang IC. So ayan, yung video natin ngayon tungkol muna dito sa ating picture. Sabi nga matagal daw bago lumabas yung tao. Ngayon, napalabas natin ng mabilis dahil pinalitan natin ng IC. Ibig sabihin, nung na-stack na daw ay nung pandari na ay hindi na. So, hindi pala makikita yung ano, kung hindi mo lalapitan yung vertical or horizontal one line na parang sinulid, kung saan sa vertical makikita yung kanyang pinanggalingan ng problem. So, solve na tayo. Kaya yung ibang update dito ay gagawa na lang naman natin ng ibang video, pero ngayon para hindi mahaba yung ating video ay dito lang tayo sa one line horizontally, pero yung problem ay sa vertical. Kasi nga horizontal line yung makikita natin na pull from left to right, ibig sabihin ay full screen or totally deflected yung kanyang horizontal yoke, na kung saan puno yung screen sa horizontal. Tapos yung vertical ay hindi bumubuka dahil sa sirang IC. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa ating mga i-upload na video. Maraming salamat at magandang buhay. Bye-bye!